Dahan-dahan kong inayos ang mga hiwa ng pulang sili sa ibabaw ng beef caldereta. Tinitiyak na bawat piraso ng karne ay nababalutan ng malapot na sarsa tulad ng paborito ni Tomas. Ngayong gabi ang ika-40 araw ng kanyang pagpanaw at nais kong maging perpekto ang aking huling handog para sa kanyang kaluluwa sa gitna ng marangyan pasyam na ito. Siguraduhin mong pirmahan ng babaeng yan ang waiver bago matapos ang gabi, Christina, dahil kung hindi, kalaboso ang bagsak nating dalawa kapag nalaman ng mga auditor ang ninakaw mong pondo. Ang malamig at nagmamadaling boses ni Doña Beatriz mula sa pintuan ng kusina ang bumasag sa aking katahimikan. Bahagyang nanginig ang aking kamay na hawak ang sandok, ngunit mabilis ko itong pinigilan. Hindi ako lumingon. Hinayaan kong magpatuloy ang kanilang bulong sa aking likod. Bawat salita ay parang patak ng asidong tumatagos sa aking balat. Ang aking asawa, si Tomas, ay wala pang 2 buwang nakahimlay sa sementeryo. Ngunit ang kanyang ina at kapatid ay abala na sa pag-aayos ng kanilang mga pansariling interes gamit ang kanyang kamatayan. Don't worry, Mummy. I already handled the media. The Marites from our clan are just waiting outside, ready to eat her alive the moment you give the signal. Tugon ni Christina na may kasamang mahinang tawa na tila musika ng isang demonyo. Humarap ako sa kanila ng may kalmadong muka. Dahan-dahang ibinaba ang sandok sa ibabaw ng malinis na counter. Doña Beatriz stood there, clad in her designer black lace dress, her pearls gleaming under the kitchen light like frozen tears. Sa kanyang tabi, si Christina ay mukhang nababagot habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling telepono. Walang bakas ng pagdadalamhati para sa kanyang yumaong kapatid. Teresa, tawag ni Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay biglang magbago. Naging puno ng pekeng pag-aalala na madalas niyang ginagamit sa harap ng mga kamera ng telebisyon. Mabuti naman at natapos mo na ang pagluluto. But we need to talk. It's about the Vergara Group and the rumors spreading in Forbes Park. Tungkol saan po yon, Doña Beatriz? Tanong ko. Ang aking boses ay nanatiling patag. Walang emosyon, tulad ng isang lawang walang hangin. Huwag ka nang magkunwari, Teresa. Alam naman nating lahat na go-digger ka mula pa noong una. Singhal ni Christina habang humahakbang pasulong. Ibinabato sa aking harapan ang isang makapal na sobre. Nalaglag ang mga larawan mula sa sobre at nagkalat sa ibabaw ng basang counter. Sila ay mga larawan ko kasama ang isang lalaki na pinalalabas na mayroong kaming lihim na relasyon. Mga pekeng larawan na halatang gawa sa pamamagitan ng digital manipulation. Isang bagay na napakadaling makita ng aking mga mata bilang isang forensic expert. Isang malaking pagkakamali na pinayagan ka ni Tomas na pumasok sa pamilyang ito. Binigyan ka namin ng marangyang buhay. Ngunit ito ang isusukli mo. You ruined my brother's name, and now you want to steal his hard-earned wealth to feed your lover. Dagdag pa ni Christina, ang kanyang boses ay tumataas. Sadyang ginagawa upang marinig ng mga bisita sa labas ng kusina. Teresa, my dear, pagpigil ni Doña Beatriz sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin tulad ng isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon upang tumuklaw. We want to avoid a public scandal. Ayaw kong madungisan ang memorya ng anak ko. Look at the people outside, the relatives, the business partners, the media. Ang munting kahihiyang ito ay sisira sa buong pamilya Vergara. Ipinapakita ng mga ebidensyang ito na hindi ka karapat-dapat sa kahit isang sentimo ng iniwan ni Tomas. Inilapit ni Doña Beatriz ang isang pirasong papel sa aking mukha. Isang waiver of rights. Isang kasunduan na nagsasaad na isinusuko ko ang aking buong karapatan bilang legal na asawa sa lahat ng ari-arian ni Tomas
at sa kanyang mga share sa Vergara Group. Kapalit ng hindi nila paghahain ng kaso ng pangangalunya at pagpatay. Isang matalim na tunog ng nabasag na porselana ang umalingaw-ngaw sa kusina. Nang biglang ipalandakan ni Doña Beatriz ang mangkok ng beef caldereta mula sa aking harapan. Dahilan upang kumalat ang pulang sarsa sa marangyang sahig na marmol. Pirmahan mo ito ngayon din, Teresa. Huwag mo kaming subukan. Ang buong Maynila ay maniniwala sa amin kapag inilabas ko ang mga larawang ito sa media. Mabubulok ka sa kulungan ng walang kahit isang kusing. Galit na sigaw ni Doña Beatriz. Ang kanyang maskara ng pagiging edukada ay tuluyang nahubog. Nagpapakita ng kanyang tunay na muka ng kasakiman. Sa sandaling iyon, ang bulong ng mga tao mula sa labas ay nagsimulang lumapit. Naramdaman ko ang mga mata ng mga marites na nakatitig sa akin sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Ang kanilang mga telepono ay handa nang kumuha ng litrato ng aking pagbagsak. Ang gokim ng kahihiyan at panunupil ay dahan-dahang sumasakal sa akin. Ngunit sa loob ng aking dibdib, walang takot na sumiklab. Walang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Ang lahat ng sakit ng pagkawala ni Tomas at ang pagtataksil ng pamilyang aking pinaglingkuran ng 5 taon ay nag-freeze sa isang malamig at matigas na yelo ng purong lohika. Naalala ko ang lihim na folder na aking na-recover mula sa nasirang telepono ni Tomas bago siya namatay. Ang mga log ng tawag sa pagitan ni Doña Beatriz at ng isang illegal na financier sa Macau. Ang mga dokumento ng tax evasion ng Vergara Group na nakakahalaga ng milyon-milyong piso na pilit nilang itinatago. Sila ang mga totoong mamamatay tao. Sila ang tunay na magnanakaw. At ako ang may hawak ng susi sa kanilang pagkawasak. Kung ang pagpirma ko rito ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip, Doña Beatriz. Gagawin ko, dahan-dahan kong sinabi, ang aking boses ay mababa, ngunit may kakaibang bigat na nagpatahimik sa kanilang dalawa. Kinuha ko ang panulat mula sa kamay ni Cristina. Tiningnan ko ang papel ng may malamig na mata at mabilis na isinulat ang aking lagda ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ko ang huling guhit, ibinalik ko ang panulat kay Cristina. Nakasalukuyang nakatitig sa akin ng may pagtataka dahil sa aking hindi inaasahang pagsunod. You really are a coward, bulong ni Cristina na may kasamang tawa. Sinusubukan muling gisingin ang aking galit. Hindi ako matatakot sa mga larawang gawa lamang sa murang editing software, Cristina. Hinarap ko siya. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang nanginginig na labi. Pumirma ako dahil ayaw kong madungisan ang huling araw ni Tomas ng inyong ingay at dumi. Humarap ako kay Doña Beatriz. Nakasalukuyang mahigpit na hawak ang pinirmahang papel na tila ba ito ang gintong magliligtas sa kanyang buhay. Lumapit ako sa kanya. Napakalapit na halos maramdaman ko ang lamig ng kanyang mamahaling pabango na sumasakal sa hangin. Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng share ni Tomas sa Vergara Group, Doña Beatriz. Bulong ko sa kanyang tainga, sapat lamang upang marinig niya at ni Cristina. Ngunit tandaan ninyo ang gabing ito. Ang kumpanyang pilit ninyong kinukuha sa akin ay may malaking sorpresa na naghihintay sa inyo sa lalong madaling panahon. Sana ay kayanin ng inyong puso ang susunod na bayarin sa buwis. Bago pa man makasagot si Doña Beatriz, tumalikod na ako. Milampasan ko si Cristina na nakatayo pa rin ng may pagduda at naglakad palabas ng kusina. Habang binabaybay ko ang pasilyo ng mansyon ng mga Vergara, dumaan ako sa harap ng mga kamag-anak at mamamahayag na nakatitig sa akin ng may mapanuring mga mata. Hindi ko sila pinansin. Dahan-dahan kong hinawakan ang singsing sa aking leeg. Naisip ang katotohanang ang lahat ng tunay na yaman ni Tomas ay ligtas na nakatago sa aking digital vault. Habang ang kumpanyang kanilang ipinadlalaban ay isa na lamang walang laman na shell ng utang
na sisingilin ng gobyerno sa susunod na buwan. Pagkalabas ko ng pintuan ng mansyon, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi ng Maynila. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Liza. Ibigay mo na sa kanila ang impormasyon tungkol sa Panama Group. Siguraduhin mong makuha nila ang buong kontrol bago mag-umaga. Ang ingay ng kalsada sa Tondo, ang hiyaw ng mga nagtitinda ng isda, ang walang katapusang ugong ng mga dumaraang jeepney, at ang singaw ng basang semento pagkatapos ng ambon, ay napakalayo sa tahimik at malamig na kapaligiran ng Forbes Park na aking nakasanayan. Ngunit sa maliit at lumang apartment na ito, sa gitna ng amoy ng tuyo at usok ng tambutso, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan na matagal nang ipinagkait sa akin. Mula sa bintana ng aking silid, sa ikalawang palapag, nakita ko si Aling Susan na nakatayo sa ilalim ng silong ng isang tindahan, mabilis na nagpapaypay habang may ibinubulong sa dalawa pang kapitbahay. Ang kanilang mga mata ay paulit-ulit na bumabalik sa aking direksyon. Dala ang mga balita mula sa telebisyon na ako ay isang pinalayas na biyuda na walang kahit isang kusing. Kumuha ako ng isang malamig na bote ng tubig mula sa aking maliit na refrigerator at bumaba sa hagdanan. Pagkalabas ko ng pinto, lumapit ako sa kinaroroonan ni Aling Susan. Agad na tumahimik ang tatlong babae. Halatang nagulat sa aking biglaang pagpapakita. Mainit ang hapon, Aling Susan. Uminom po muna kayo. Dahan-dahan kong inabot ang malamig na bote sa kanya nang may banayad na ngiti. Napatitig si Aling Susan sa bote bago dahan-dahang tinanggap ito habang namumula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Salamat, Teresa. Napanood kasi namin sa balita kagabi. Totoo ba na pinalayas ka ng mga Vergara? Ang katotohanan ay may sariling oras para lumabas, Aling Susan. Huwag po kayong masyadong maniniwala sa lahat ng inilalabas sa telebisyon. Sagot ko bago tumalikod upang bumalik sa aking apartment. Pagkapasok ko sa aking silid, agad kong inilok ang pinto. Iniwan ko ang ingay ng Tondo sa labas at hinarap ang aking laptop. Isang rugged na ThinkPad na may mataas na kapasidad sa pagpoproseso ng data. Malayo sa mamahaling MacBook na madalas kong gamitin sa harap ng pamilya Vergara. Dito, sa madilim na silid na tanging liwanag ng screen ang nagbibigay ng kulay, nagsimula ang aking tunay na trabaho. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Pinasok ko ang server ng Panama Group, ang kumpanyang aking itinayo gamit ang pangalan ni Tomas ilang buwan bago ang kanyang aksidente. Sa paningin ng isang karaniwang accountant, ang kumpanyang ito ay tila isang natatanging kayamanan na naglalaman ng mga nakatagong pondo ng aking asawa. Ngunit sa ilalim ng aking mga code, ito ay isang digital na patibong. Isang kumpanyang may mga nakatagong utang sa buwis at mga illegal na transaksyon na aking hinalungkat mula sa mga lumang ledger ng Vergara Group. Ang sinumang kukuha ng pagmamay-ari nito ay otomatikong kukuha rin sa pananagutan sa lahat ng krimen sa pananalapi ng pamilya Vergara. Isang banayad na tunog ng 3 katok sa lumang kahoy na pinto ang pumutol sa liwanag ng aking laptop. Agad kong ibinaba ang screen bago binuksan ang pinto. Si Liza ang nakatayo doon. Ang kanyang buhok ay medyo gulo at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa pasilyo ng apartment na tila may nagmamatsyag sa kanya. Bit-bit niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento ng Vergara Group na hiningi ko sa kanya noong nakaraang linggo. Ate Teresa, bati niya. Medyo hingal ang kanyang boses habang pumapasok sa loob. Ito na po yung mga huling financial statements ng Vergara Group na hinahanap mo.
Medyo nahirapan akong ilabas kasi mahigpit na ang utos ni Doña Beatriz. Salamat, Liza. Malaking tulong ito. Wika ko habang tinatanggap ang folder. Habang inilalapag ni Liza ang kanyang bag sa ibabaw ng aking wooden table, napansin kong bahagyang nakabukas ang zipper nito. Sa loob, bukod sa kanyang mga personal na gamit, ay may nakalagay na isang gintong bote ng natatanging pabango. Isang mamahaling bote ng Chanel numero 5. Kilala ko ang amoy na yon. Iyon ang paboritong pabango ni Doña Beatriz, na tanging ang mga miyembro lamang ng pamilya Vergara ang may kakayahang bumili sa buong Forbes Park. Ang isang simpleng assistant na tulad ni Liza ay hindi kailanman bibili ng ganoong karangyang bagay gamit ang kanyang maliit na sahod. Hindi ko ipinakita ang aking pagdududa. Nanatiling kalmado ang aking mukha habang pinatutuloy ko siya. Ate Teresa, sigurado ka ba rito sa Tondo? Masyadong mapanganib para sa iyo rito. Baka mas mabuti kung lumipat ka muna sa ibang probinsya. Nag-aalalang tanong ni Liza, ngunit may kakaibang kaba sa kanyang boses. Dito muna ako, Liza. Mas madaling magtago sa gitna ng maraming tao. Sagot ko habang binubuksan ang folder sa harap niya. Lihim kong inilabas ang isang papel na naglalaman ng mga peking decryption key ng Panama Group at sadyang inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Ano po yan, ate? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay agad na nakatitig sa papel na may mga komplikadong code. Huminga ako ng malalim. Nagkunwaring mahina at pagod sa harap niya. Dito itinago ni Tomas ang aming kinabukasan, Liza. Ang Panama Group ang may hawak ng milyon-milyong dolyar na hindi kailanman maabot ni Doña Beatriz. Ang mga code na ito ang susi para ma-unlock ang mga pondo. Kailangan ko lang itong gawin ng dahan-dahan para walang makapansin. Tumango si Liza. Ngunit nakita ko ang mabilis na paglunok ng kanyang laway habang tinititigan ang mga code. Ganon po ba? Mabuti naman kung ganoon, ate. Para naman makabawi ka sa kanila. Sige na, Liza. Magpapakulo muna ako ng tubig para satsaan natin. Wika ko bago tumayo at naglakad patungo sa maliit na kusina sa sulok ng silid. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng mesa. Habang nakatalikod ako at naghihintay na kumulo ang tubig, kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ko ang isang maliit na application na nakakonekta sa aking spy camera na nakabalat kayo bilang isang simpleng usok detector sa kisame ng silid. Sa screen ng aking telepono, malinaw kong nakita ang mabilis na paggalaw ni Liza. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa nang walang anumang tunog. Inihana ito sa ibabaw ng papel na naglalaman ng mga code ng Panama Group at mabilis na kumuha ng 3 malilinaw na larawan. Nanininig ang kanyang mga kamay, ngunit nagawa niya itong tapusin bago ko pa man muling hawakan ang hawakan ng takur. Nang bumalik ako sa silid, dala ang 2 tasa ng tsaa. Mabilis na ibinalik ni Liza ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at nagkunwaring binabasa ang mga lumang dyaryo sa ibabaw ng sofa. Ate, mukhang kailangan ko na palang umalis. Tumawag kasi ang kapatid ko. Kailangan ko raw tulungan si mama sa ospital. Nagmamadali niyang wika habang isinasabit ang kanyang bag sa kanyang balikat. Sige, Liza, mag-iingat ka. Sagot ko ng may banayad na tinig. Pagkalis ni Liza, hindi ko ininom ang aking tsaa. Lumapit ako sa bintana at pinanood siyang mabilis na naglalakad sa madilim na pasilyo ng Tondo. Halos tumatakbo habang hawak ang kanyang bag. Sa hangin ng aking silid, naiwan ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Beatriz. Isang amoy na hindi nababagay sa dumi at kahirapan ng Tondo. Ngunit isang perpektong patunay ng isang pagtataksil na malapit ng magbunga. Bilang isang digital forensic specialist, alam kong ang pinakamahusay na paraan
upang bantayan ang iyong kaaway ay ang hindi pagpapakita ng anumang pagdududa. Bawat kagamitan na ibinigay ko kay Liza nung nagsisimula pa lamang siya sa akin, kabilang ang kanyang teleponyo, ay may nakatagong firmware na ako mismo ang nag-install. Hindi ito para sa masamang layunin noon, kundi para sa seguridad ng aming mga kliyente. Ngunit ngayon, sa madilim na silid ng aking apartment sa Tondo, ang firmware na iyon ang naging aking mga mata at tainga. Isinuot ko ang aking headphones habang nakatitig sa monitor ng aking laptop. Ang GPS tracker sa telepono ni Liza ay nagpapakita na siya ay kasalukuyang nasa isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City. Ilang sandali pa, ang live audio transmission mula sa kanyang cloned microphone ay nagsimulang maghatid ng tunog ng marangyang tugtog ng piano at ang kalantog ng mga mamahaling baso. Hindi ko akalain na may lakas ng loob ka pang humarap sa akin nang hindi dala ang pisikal na USB key, Liza, ang boses ni Christina, matalim at puno ng panghahamak, ay malinaw na umalingaw-ngaw sa aking headphones. Maawa po kayo, Christina, nanginginig ang boses ni Liza, halatang naiiyak. Ibinigay ko na po sa inyo ang mga larawan ng code kagabi. Iyon po ang nakita ko sa lamesa ni Ate Teresa. Ang mga larawang iyon ay hindi sapat, galit na bulong ni Christina, bagaman pinipigilan niyang lumikha ng eksena sa marangyang lugar. Sinubukan ng aming IT specialist na ipasok ang mga code na iyon, ngunit nang hihingi ang server ng hardware security token, ang pisikal na USB key na hawak ni Teresa. Kung wala iyon, walang kwenta ang mga larawang ibinigay mo. Pero hindi ko po kayang gawin yun kay Ate Teresa, pagmamakaawa ni Liza. Mabuti po siyang tao sa akin. Siya lang ang tumulong sa akin nung walang-wala ako. Mabuting tao? Tumawa si Christina nang may kasamang pang-uusig. At sino ang nagbayad para sa unang 3 siklo ng chemotherapy ng nanay mo sa St. Luke's, Liza? Sino ang nagligtas sa pamilya mo sa pagkakautang? Ang pamilya Vergara. Huwag mong kalilimutan ang utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa pera ni Mami, matagal nang nabubulok ang nanay mo sa pampublikong ospital. Narinig ko ang mahinang paghikbi ni Liza sa kabilang linya. Ang konsepto ng utang na loob, ang pinakamalakas na gongkim sa kulturang Pilipino, ay muling ginagamit bilang sandata upang durugin ang konsensya ng isang mahirap na tao. Pilin mo, Liza, pagpapatuloy ni Christina, ang kanyang boses ay naging malamig na tulad ng yelo. Ang pisikal na USB key ni Teresa ngayong gabi o ang paghinto ng lahat ng suporta sa ospital ng nanay mo bukas ng umaga. At huwag mong subukang magsumbong sa mga pulis. Alam mo kung sino ang may-ari ng presinto sa Tondo? Sige po, gagawin ko. Sa wakas ay sumuko si Liza. Ang kanyang boses ay tila isang taong unti-unting nalulunod. Inalis ko ang aking headphones at dahan-dahang isinandal ang aking likod sa lumang upuan. Walang galit sa aking puso. Mayroon lamang malalim na pagtanggap sa katotohanan na sa mundong ito, ang kaligtasan ng sariling pamilya ay palaging mas mahalaga kaysa sa katapatan sa ibang tao. Nauunawaan ko si Liza, ngunit hindi ibig sabihin yon ay hahayaan ko siyang sirain ang aking laro. Kinuha ko ang isang decoy USB key mula sa aking luma, ngunit ligtas na kahon. Ito ay may kaparehong disenyo at kulay sa aking tunay na hardware token. Ngunit naglalaman ito ng isang mapanirang Trojan virus na mabibigay sa akin ng buong access sa computer system ng sinumang magpapasok nito. Inilagay ko ito sa loob ng aking bag na sadyang iniwan kong bahagyang nakabukas sa ibabaw ng lamesa. Humiga ako sa aking kama at ipinikit ang aking mga mata. Nagkunwaring mahimbing ang tulog habang ang gabi ay lumalalim. Lumipas ang ilang oras. Ang dahan-dahan at pilit na walang tunog na pagpihit ng susi sa pinto ng aking apartment ay dinala ng hangin, pumapasok sa siwang ng bintana.
Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang pumasok sa loob ng aking silid. Sa pamamagitan ng aking bahagyang nakabukas na mga mata, nakita ko si Liza. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay nagbigay daan upang makita ko ang kanyang muka. Putla, pawisan, at puno ng takot. Lumapit siya sa lamesa kung saan nakalagay ang aking bag. Nangginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang binubuksan ang zipper ng aking bag. Nang makita niya ang decoy USB key, tila siya napatigil. Sa loob ng ilang segundo, nanatili siyang nakatayo doon. Nangginginig ang buong katawan, habang ang kanyang anino ay gumagalaw ng marahas sa dingding ng aking sementong silid tulad ng isang sumasayaw na multo. Lumapit ang kanyang kamay upang ibalik ang USB key, ngunit mabilis din niyang binawi ang kanyang desisyon nang maalala ang banta ni Christina. Habang abala si Liza sa pagkuha ng USB, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakalagay sa ibabaw ng kanyang bulsa. Dahil sa aking clone system, automatikong lumabas ang notification ng mensahe sa screen ng aking laptop na nasa ilalim ng kama. Siguraduhin mong makuha ang decryption key bago matuklasan ni Teresa ang tungkol sa brake fluid ng kotse ni Tomas. Nanigas ang aking buong katawan sa ilalim ng kumot. Ang brake fluid ng kotse ni Tomas. Ito ang huling kumpirmasyon na ang aksidente ni Tomas ay hindi isang pagkakataon lamang, kundi isang planadong pagpatay. At ang taong nagpadala ng mensaheng ito ay hindi si Christina o si Doña Beatriz. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero na may mataas na antas ng seguridad sa network. Mabilis na ibinalik ni Liza ang aking bag sa dating posisyon. Isinilid ang decoy USB key sa kanyang bulsa at mabilis na lumabas ng silid, dahan-dahang isinarado ang pinto sa likod niya. Umupo ako sa kama sa gitna ng dilim. Ang asul na liwanag ng aking laptop sa ilalim ng kama ay dahan-dahang nagbigay liwanag sa aking muka. Tumingin ako sa nanginginig na anino ni Liza na unti-unting naglalaho sa pasilyo sa labas. Hinawakan ko ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type upang i-lock ang system at simulan ang pagsubaybay sa decoy USB. Tumingin ako sa bakanteng espasyo ng aking silid at malamig na bumulong sa hangin. Salamat sa pagpili sa kanila, Liza. Ngayon, maaari ko nang simulan ang tunay na laro. Ang amoy ng natutunaw na kandila, ang halimuyak ng mga sariwang sampagita, at ang init ng sikat ng araw na tumatama sa mga puting marmol na puntod ay nagbigay ng isang mabigat na katahimikan sa Manila Memorial Park. Bago ako umalis ng Tondo kaninang umaga, hinarap ako ni Aling Susan sa tapat ng aking pintuan. Nakita niya ang aking maputlang muka at iniabot sa akin ang isang malinis at simpleng panyo na may bordadong maliliit na bulaklak sa gilid. Gamitin mo ito, Teresa. Mainit sa sementeryo at alam kong mabigat ang iyong puso ngayon. Wika niya nang may tapat na pag-aalala, isang bihirang uri ng kabutihan na hinding-hindi ko kailanman naramdaman mula sa mga taong nakatira sa Forbes Park. Tinanggap ko ang panyo at hinawakan ito ng mahigpit habang nakaupo sa tabi ng puntod ni Tomas. Hinaplos ko ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang kanyang pangalan. Sa aking isipan, nakiusap ako sa kanya na bigyan ako ng lakas para sa huling yugto ng labang ito. Ito ang huling araw ng kanyang pasyam. At alam kong hindi hahayaan ng kanyang pamilya na matapos ang araw na ito ng tahimik. Ang banayad na tunog ng mga yabag sa tuyong damuhan, kasabay ng kaluskos na mamahaling sedang damit, ay bumasag sa aking pag-iisa. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang mga dumating. Si Doña Beatriz at Christina, parehong nakasuot ng malalaking itim na sunglasses at may nakakalokong ngiti sa kanilang mga labi,
ay lumapit sa aking kinaroroonan. Sa kanilang likod ay may kasamang 4 na pulis na nakauniporme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata. Isang kinang ng mga taong nabayaran na ng maayos upang gampanan ang kanilang papel. Sinasabi ko na nga ba, dito ka lang namin matatagpuan, Teresa. Ang boses ni Doña Beatriz ay puno ng kayabangan habang tinititigan ako mula sa likod ng kanyang mamahaling salamin. Mas mabuting kausapin mo na ang iyong asawa ngayon dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ang kanyang puntod. Ano po ang kailangan ninyo sa akin, Doña Beatriz? Tanong ko habang dahan-dahang tumatayo, pinapagpag ang dumi sa aking tuhod gamit ang panyong ibinigay ni Aling Susan. Inilabas ni Cristina ang decoy USB key mula sa kanyang bulsa at ipinagmalaki ito sa aking harapan. Looking for this, Teresa? Masunurin talaga ang assistant mo. Salamat sa tangan si Liza. Hawak na namin ang buong access sa Panama Group. Ang lahat ng milyon-milyong dolyar na itinago mo mula sa amin ay legal na naming kukunin ngayon. Ang USB na yan ay pag-aari ko, Cristina. Wika ko. Pinalalabas na may takot at pagkagulat ang aking boses upang lalo silang maging kampante. Wala kayong karapatang kuhanin yan. Wala kaming karapatan? Tumawa ng malakas si Cristina, isang tunog na napakabastos para sa isang sementeryo. We have all the rights, Teresa. At hindi lang yan ang kukunin namin sa iyo ngayon. Humakbang pasulong si Cristina at marahas na hinablot ang aking bag na nakasabit sa aking balikat. Bago ko pa man ito muling makuha, mabilis niyang binuksan ang zipper at hinalungkat ang loob. Sa isang tumpak at mabilis na galaw na halatang pinagplanuhan, nakita kong may kinuha siyang maliit na plastic sachet mula sa kanyang sariling bulsa at mabilis na isinilid ito sa loob ng aking bag. Bago ito muling inilabas nang may kasamang pekeng gulat. Oh my God! Officers, tingnan ninyo ito! Sigaw ni Cristina habang itinataas ang maliit na plastic sachet na naglalaman ng puting pulbos. Hindi lang siya gold digger. Gumagamit din siya ng illegal na droga. No wonder kung bakit naging violente siya at pinatay ang kapatid ko para sa pera. Agad na lumapit ang 2 pulis sa aking tabi. Ang isa sa kanila ay marahas na hinawakan ang aking magkabilang braso. Sumama ka sa amin, Teresa. Malinaw ang ebidensya. Tinitira mo ang mga bawal na gamot na ito. Humarap sa akin si Doña Beatriz. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang sunglasses upang ipakita ang kanyang mga matang puno ng poot at tagumpay. Lumapit siya sa aking muka at bumulong ng may matinding panghahamak. You are nothing but trash from Tondo, Teresa. Akala mo ba ay malalampasan mo ang kapangyarihan ng pamilya Vergara? Ang mga basurang tulad mo ay nararapat lamang sa loob ng kulungan. Enjoy your new home, my dear. Sa halip na sumigaw, lumaban, o umiyak sa harap ng kanilang kawalang katarungan, ibinaba ko ang aking tingin sa semento. Sa tabi ng aking sapatos, nakita ko ang isang piraso ng tuyong bulaklak ng sampagita na nahulog mula sa puntod ni Tomas. Dahan-dahan ko itong pinulot gamit ang aking mga daliri at mahigpit na isinara ang aking palad sa paligid nito, pinapanatili ang huling alaala ng aking asawa. Ang matalim na tunog ng paglok ng bakal sa aking magkabilang pulso ay naging huling musika ng aking pagkaaresto. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Doña Beatriz at sa unang pagkakataon sa hapong iyon, dahan-dahan akong ngumiti. Isang malamig, tahimik at nakatatakot na ngiti na nagpatigil sa kanyang pagtawa. Habang hinihila ako ng isang pulis, patungo sa nakaparadang patrol car, naramdaman ko ang kanyang bahagyang paglapit sa aking tainga. Sa isang napakahinang boses na hinding-hindi maririnig ni na Beatriz, bumulong ang pulis. May naghihintay sa iyo sa loob. Huwag kang mag-alala. Napakunot ang aking no, ngunit hindi ako nagsalita.
Isinakay nila ako sa mainit at masikip na likod ng sasakyan ng pulis. Sa pamamagitan ng maalikabok at madilim na bintana ng sasakyan, nakita ko si Christina na nakatayo sa tabi ng puntod ni Tomas. Itinataas ang decoy USB key habang sumisigaw ng may galit at panunuya. Mabubulok ka sa kulungan, Teresa. Ang lahat ng kay Tomas ay sa amin na ngayon. Habang umandar ang sasakyan papalayo sa sementeryo, naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas na nakadikit sa aking balat. Unting sumisipsip sa init ng aking katawan. Ngunit sa loob ng aking puso, ang lamig ng aking plano ay mas matindi pa kaysa sa anumang bakal. Ang unang yugto ng kanilang tagumpay ay natapos na, at ngayon, ang pinto ng kulungan ang magiging simula ng kanilang sariling impyerno. Ang amoy ng luma at basang semento, ang singaw ng pawis ng maraming tao, at ang masangsang na amoy ng murang sabon ay naghalo sa loob ng masikip na selda ng kulungan ng mga babae. Sa paligid ko, ang ilang bilanggo ay tahimik na umiiyak sa sulok, habang ang iba naman ay abala sa pagtatalo tungkol sa natitirang espasyo sa sahig. Ngunit ako, nanatili akong nakasandal sa malamig na pader. Nakaupo sa sementong sahig habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng aking bagong kapaligiran. Walang takot sa aking puso. Para sa akin, ang kulungang ito ay isa lamang pansamantalang silid hintuan. Sa aking isipan, sinisimulan ko ng kalkulahin ang oras. Sa mga sandaling ito, tiyak na ipinasok na ng IT specialist ni Doña Beatriz ang aking decoy USB key sa kanilang main network upang buksan ang sinasabi nilang pondo ng Panama Group. Ang bawat segundo na lumilipas ay nangangahulugan ng pagpasok ng aking Trojan virus sa kanilang sistema. Dahan-dahang kinokopya ang lahat ng kanilang mga lihim na transaksyon nang walang sinumang nakakaalam. Sa katabing selda na hinahati lamang ng mga kinakalawang na rehas na bakal, isang batang ina ang pilit na pinatatahimik ang kanyang maliit na anak na umiiyak dahil sa tindi ng init ng hapon. Kinuha ko ang aking rasyon ng tinapay para sa hapunan, isang matigas at maliit na pandesal. Dahan-dahan ko itong hinati sa dalawa at isinilid sa pagitan ng mga rehas patungo sa kabilang panig, sabay bigay ng isang banayad na ngiti sa natatarantang ina. Ibigay mo sa kanya para tumahimik na siya at makatulog. Bulong ko sa kanya. Tinanggap ng ina ang tinapay nang may pasasalamat sa kanyang mga mata. Isang munting tagpo ng pagiging tao sa gitna ng isang lugar na unti-unting lumalamon sa dignidad ng sinumang pumasok dito. Ang matigas at maingay na kalantog ng bakal na susi na bumabangga sa mga rehas ng aking selda ay pumutol sa aking pag-iisip. Isang matabang gwardya ang tumayo sa harap ng pinto at tinawag ang aking pangalan. Teresa Vergara, lumabas ka riyan. May bisita ka. Abogado mo raw. Sigaw ng gwardya habang binubuksan ang pinto ng selda nang may malakas na tunog ng bakal na nagkakatikis. Inakay ako ng gwardya patungo sa isang maliit at madilim na silid pulong. Ang silid ay may isang lumang lamesang kahoy at 2 upuan na tila ba bawat sulok ay puno ng alikabok at kahirapan. Sa kabilang panig ng lamesa ay nakaupo ang isang lalaki. Siya ay may suot na perpektong gupit na kulay abong suit. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-style at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang matalas na katalinuhan. Siya ay mukhang napakayaman at napaka-sopistikado, isang malaking kaibahan sa marumi at mabahong silid na aming kinaroroonan. Good afternoon, Teresa. Bati niya sa akin sa isang formal, ngunit may kakaibang init na boses. I am Attorney Ramon. Ako ang hahawak ng kaso mo, pro bono. Umupo ako sa upuan sa kanyang tapat, pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw.
Salamat sa pagdating, Attorney Ramon. Ngunit sino ang nagpadala sa iyo rito? Wala akong perang pambayad sa isang abogadong tulad mo. Ngumiti si Ramon. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang matatalas na mga mata. You don't need to worry about the money, Teresa. Interesado ako sa kaso mo dahil hindi ko masisikmura ang ginawang kawalang katarungan ng mga Vergara sa iyo sa sementeryo. Ineos ni Ramon ang kanyang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa bago ipinaliwanag ang kanyang diskarte. Ang mga pulis na umaresto sa iyo ay may mahabang listahan ng mga kasong administratibo. Gagamitin ko ang aking mga koneksyon upang makuha ang digital metadata ng CCTV sa sementeryo at ang GPS log ng kanilang patrol car. Mapapatunayan ko na bago ka pa man arestuhin, ang mga pulis na yon ay galing na sa mansyon ni Doña Beatriz upang tanggapin ang kanilang kabayaran. Madali nating mapapawalang bisa ang drogang itinanim sa bag mo at makakalabas ka rito sa pamamagitan ng piyansa sa loob ng 2 araw. Habang nagsasalita si Ramon, napansin ko ang kanyang kanang kamay na may hawak na mamahaling panulat. Sa tuwing umaangat ang manggas ng kanyang suit, sumisilip ang isang mamahaling gintong relos na may klasikong disenyo. Nang dahan-dahan niyang ilapit ang kanyang kamay sa aking direksyon, nakita ko ang likod ng gintong relos na may nakaukit na maliliit at eleganteng inisyal, E.V. Eduardo Vergara, ang yumaong asawa ni Doña Beatriz at ang ama ni Tomas. Bakit ang isang independenteng abogado ay may suot na relos na pag-aari ng yumaong patriarch ng mga Vergara? Isang munting detalye na agad kong itinala sa aking isipan bilang isang forensic expert. Salamat sa iyong tulong, Attorney Ramon, wika ko, dahan-dahang inilalapit ang aking mukha sa kanya sa ibabaw ng lamesa. Ang iyong plano ay napakalinaw at napakatalas. Ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ano yun, Teresa? Tanong niya habang itinataas ang kanyang makapal na kilay. Bakit ang isang tanyag at abalang abogadong tulad mo ay nag-aaksaya ng oras para sa isang baog at mahirap na gawa na kasalukuyang pinararatangan ng pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod? Tinitigan ko siya ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Ano ang tunay mong motibo, Ramon? Napatigil si Ramon. Ang kanyang matatalas na mata ay bahagyang nanliit bago siya sumandal sa kanyang upuan. Tiningnan niya ako ng matagal na tila sinusuri kung gaano kalalim ang aking pag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahan siyang sumandal muli pasulong. Ang kanyang boses ay naging napakahina, numit puno ng matinding poot at determinasyon. Dahil pareho nating gustong makitang lumuluha ng dugo ang mga Vergara, Teresa. At ako ang magiging sandata mo. Naramdaman ko ang malamig na sementong sahig sa ilalim ng aking mga paa na tila sumisipsip sa natitirang init ng aking katawan. Ngunit sa aking mukha ay walang kahit anong bakas ng takot. Ang laro ay nagiging mas kawili-wili ngayon dahil ang aking tagapagtanggol ay may sarili palang anino na nais niyang ilibing kasama ng aking mga kaaway. Ang bawat tao sa mundong ito ay may presyo, lalo na ang isang pampublikong gwardiya na nagtatrabaho sa isang masikip at mabahong kulungan. Sa pamamagitan ng isang maliit na halaga na aking ipinangako, sa pamamagitan ng isang automated online transfer na nakaset up sa aking system, pinayagan ako ng gwardiya na manatili sa loob ng maliit na legal aid office ng kulungan habang oras ng aking gabi-gabi na paglilinis. Nang masigurong wala ng ibang tao sa pasilyo, mabilis kong hinarap ang lumang computer sa sulok ng opisina. Ang mabagal na takbo ng Windows system nito ay hindi naging hadlang sa aking mga daliri. Sa loob ng 3 minuto, nagawa kong lampasan ang firewall ng kulungan
at pumasok sa aking personal na secure cloud network. Ipinasok ko ang buong pangalan ni Attorney Ramon San Jose. Mabilis na lumabas ang mga nakatagong dokumento ng kanyang nakaraan. Si Ramon ay anak ni Maria San Jose, ang dating personal na sekretarya ni Eduardo Vergara, ang yumaong asawa ni Doña Beatriz at ama ni Tomas. Si Ramon ay lihim na itinaguyod at pinag-aral ni Eduardo sa Cebu upang iwasan ang galit ni Beatriz. Ngunit nang mamatay si Eduardo, 10 taon na ang nakalilipas, agad na ipinahinto ni Doña Beatriz ang lahat ng suporta sa pag-aaral ni Ramon. Hinarangan ang kanyang pamilya sa anumang legal na pamana at pinagbantaan ang buhay ng kanyang ina. Namatay ang ina ni Ramon sa kahirapan at sakit nang walang kahit isang sentimo para sa gamot. Inilayo ko ang aking mukha sa monitor habang ang malamig na katotohanan ay unt-unting nabubuo sa aking isipan. Si Ramon ay hindi narito upang iligtas ako dahil sa kanyang mabuting puso. Narito siya upang gamitin ang aking kaso bilang isang malaking entablado upang ibagsak si Doña Beatriz at ang Vergara Group. Ang imperyo na dapat ay bahagi ng kanyang pamana. Kinaumagahan, bumalik si Ramon sa interrogation room. Hawak niya ang mga dokumento ng aking piyansa. Mukhang napaka-komportable at napakatiwala sa kanyang sarili. Good news, Teresa, wika niya habang inilalapag ang mga papel sa harap ko. The judge signed the bail order. Makakalabas ka na rito sa loob ng 1 oras. Salamat, Attorney Ramon. Ikaw lang ang tanging pag-asa ko ngayon. Wika ko, ang aking boses ay puno ng peking panghihina at pasasalamat, habang dahan-dahan kong ibinababa ang aking tingin. Hinayaan ko siyang maniwala na ako ay isang takot at mahinang biyuda na madali niyang magagamit bilang kanyang kanyon sa labanang ito. Mabuti naman kung ganoon. Now we need to prepare for the preliminary hearing, sabi niya, habang binubuksan ang kanyang laptop upang ipakita sa akin ang mga slide ng ebidensya na kanyang ihaharap sa korte laban kay Doña Beatriz. Habang ipinapakita niya mga dokumento ng pananalapi ng Vergara Group, mabilis na nahuli ng aking mga mata ang isang particular na file sa kanyang screen. Ito ay isang scan transaction log ng isang Swiss bank account. 3 araw bago ang aksidente ni Tomas, mayroong wire transfer na nagkakahalaga ng 20 milyong piso patungo sa isang dummy corporation na nagngangalang EV Logistics. Ang pirma sa ilalim ng transaksyon ay hindi kay Tomas at hindi din kay Doña Beatriz. Ito ay pirma na pilit ginaya upang magmukhang kay Tomas. Ngunit bilang isang digital expert, alam kong ang stroke ng panulat ay electronic na ginawa mula sa isang computer na may mataas na antas ng seguridad. Sino ang naglipat ng perang ito bago mamatay si Tomas? At bakit ito nasa mga file ni Ramon? Isang malaking misteryo na nagpapakita na ang kamatayan ng aking asawa ay may mas malalim pang anino na pilit itinatago ng lahat. Habang abala si Ramon sa pagpapaliwanag ng kanyang plano, dahan-dahan kong inabot ang kanyang USB drive na nakalagay sa ibabaw ng lamesa upang tulungan siyang ayusin ang kanyang mga dokumento. Gamit ang aking maliit na microtransceiver na nakatago sa aking hair clip, mabilis kong isinaksak ang USB sa aking daliri at nag-inject ng isang nakatagong code sa kanyang presentation file. Ang code na ito ay isang tahimik na siguro para sa akin. Kung sakaling magtagumpay si Ramon na ibagsak si Doña Beatriz at subukang ngakawin ang Vergara Group para sa kanyang sariling interes nang walang pakialam sa akin, ang aking code ay otomatikong mag-uugnay sa kanyang mga personal na bank account sa parehong kaso ng tax evasion at money laundering na aming ihaharap laban kay Beatriz. Ang aking tagapagtanggol ay ligtas lamang hanggat nananatili siyang tapat sa akin. Nang matapos ang pagproseso ng aking piyansa,
Naglakad kami patungo sa pangunahing pinto ng kulungan. Bago kami lumabas ng huling pinto ng administrasyon, napansin kong may bahagyang puting alikabok ng semento mula sa maruming pader ng selda na nakadikit sa balikat ng kanyang mamahaling coat. Lumapit ako sa kanya nang may banayad na galaw. Dahan-dahang pinatpagan ang kanyang balikat gamit ang aking mga daliri, tulad ng isang tapat at umaasang kliyente sa kanyang tagapagtanggol. Salamat ulit, Attorney Ramon. Umasa ako na hindi mo ako pababayaan sa harap ng korte. Bulong ko nang may malungkot na boses, habang ang aking mga mata ay nananatiling malamig na tulad ng isang lobo na nagmamasid sa kanyang biktima. Numiti si Ramon. Pakiramdam niya ay ganap na niyang kontrolado ang aking buong pagkatao. Don't worry, Teresa. I will protect you. Bumukas ang malaking bakal na pinto ng kulungan. Ang sikat ng araw ng Maynila ay biglang tumama sa aking mukha, kasunod ng sunod-sunod na nakasisilaw na flash ng mga kamera ng media na naghihintay sa labas ng gusali. Dose-dose ng mga mamamahayag ang mabilis na lumapit sa amin. Ang kanilang mga mikropono ay halos idikit sa aking mukha habang itinatanong ang tungkol sa aking kaso ng droga at ang pamilya Vergara. Inakay ako ni Ramon sa pamamagitan ng kanyang braso. Pinoprotektahan ako mula sa mga mamamahayag tulad ng isang tunay na bayani. Habang naglalakad kami sa gitna ng nagkakagulong mga tao sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag ng mga kamera, dahan-dahan kong inilapit ang aking bibig sa kanyang tainga at bumulong ng may napakahina ngunit matalim na boses. Ipakita natin sa kanila kung paano gumuho ang isang imperyo, Attorney Vergara. Napatigil si Ramon. Ang kanyang mga hakbang ay biglang nag-freeze sa gitna ng kalsada, habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na nagbibigay liwanag sa kanyang biglang namutlang muka. Ang dumi at gulo ng kalsada sa Tondo ay tila naging isang tahimik na kanlungan pagkatapos ng nakasisilaw na liwanag ng mga kamera ng media sa labas ng kulungan. Pagkabalik ko sa aking maliit na apartment, sinalubong ako ni Aling Susan na may dalang isang mangkok ng mainit na sopas. Ngunit higit sa pagkain, may dala siyang mahalagang impormasyon na aking kailangan. Teresa, may nalaman ang pamangkin ko, bulong ni Aling Susan habang sinisigurong sarado ang aming pinto. Ang driver ni Christina ay nagmayabang sa lokal na inuman kagabi. Binayaran daw sila ng malaking halaga upang bumili ng maliit na pakete ng droga sa isang kilalang tulak dito sa Tondo, bago ito isinilid sa iyong bag sa sementeryo. Nakuha ba ng pamangkin mo ang pangalan ng tulak at ng driver, Aling Susan? Tanong ko habang inilalapag ang sopas sa lamesa. Oh, Teresa, ito ang pangalan at address nila. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na papel. Sana ay makatulong ito upang linisin ang iyong pangalan. Huwag kayong mag-alala, Aling Susan. Ito ang magiging huling bala ko laban sa kanila. Wika ko ng may malalim na pasasalamat. Pagkalisi ni Aling Susan, agad kong nilock ang pinto at binuksan ang aking laptop. Nilagpasan ko ang mga basic firewalls ng network ng mga Vergara at pinasok ang nakatagong access ng aking spyware na kasalukuyang tumatakbo sa opisina ni Doña Beatriz sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Salamat sa decoy USB na dinala ni Liza. Sa aking screen, lumabas ang live video feed ng opisina ni Beatriz. Ang marangyang silid na may mga mamahaling webless at mga painting ay puno ng liwanag. Si Doña Beatriz at Christina ay may hawak na mga baso ng mamahaling champagne, habang sa sulok ng silid ay nakatayo si Liza. Nakayuko ang ulo at nanginginig ang buong katawan sa tinde ng guilt at takot. I can't believe it was this easy, Christina. Nakangiting wika ni Doña Beatriz habang pinagmamastan ang mga dokumento ng Panama Group sa kanyang lamesa.
The hardware token Lisa got worked perfectly. All the registration keys are verified. Ang lahat ng sinasabing lihim na pondo ni Tomas ay sa atin na ngayon. I told you, Mum, we are too smart for that Tondo trash. Tawa ni Christina, bago inumin ang kanyang champagne. Now we can finally pay off our Macau lenders at hindi na natin kailangang matakot sa kanilang mga banta. Dahan-dahang lumapit si Doña Beatriz sa kanyang laptop at ginamit ang decoy USB upang pirmahan ang electronic transfer ng pagmamayari ng Panama Group patungo sa kanyang pangalan at kay Christina bilang mga co-owners ng kumpanya. Sa kanilang paningin, nakuha na nila ang gintong susi ni Tomas. Ngunit sa aking monitor sa Tondo, nakita ko ang aking system na nagsisimulang mag-link ng kanilang mga bagong lagda sa database ng Bureau of Internal Revenue at National Bureau of Investigation. Habang nagtatawanan ng mag-ina, ang dahan-dahang pag-ugong ng telepono sa ibabaw ng lamesa ni Beatriz ay pumutol sa kanilang kasiyahan. Kinuha ni Beatriz ang kanyang telepono. Ang screen ay napapakita ng isang pribado at hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ang tawag, nakita ko sa aking kamera ang biglang pagkawala ng ngiti sa kanyang muka. Ang kanyang balat ay biglang naging putla na tulad ng papel at ang kanyang hawak na baso ng champagne ay bahagyang nanginginig. Bakit ka tumatawag sa numerong ito? Bulong ni Beatriz. Ang kanyang boses ay biglang naging takot at galit. Sabi ko sa'yo, tapos na tayo. Nakuha mo na ang bayad mo. Hindi ko hahahayaang madungisan mo ang pangalan ng aking pamilya. Mabilis niyang ibinaba ang telepono, humihingal at halatang natataranta. Nagtatakang nagtanong si Christina kung sino ang tumawag, ngunit mabilis na nagsinungaling si Beatriz. Wala, wrong number lang, isang makulit na ahente. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha sa aking screen. Ang pribadong numerong tumawag sa kanya ay may kaparehong network code sa numerong nagpadala ng mensahe kay Liza tungkol sa brake fluid ng kotse ni Tomas. Isang malaking piraso ng puzzle ang unti-unti nang nabubuo. May ibang tao na kasabwat si Beatriz sa pagkamatay ni Tomas, at ang taong iyon ay kasalukuyan na siyang tinatakot. Ipinikit ko ang aking mga mata at kinuha ang aking telepono. Tinignan ko ang aking wallpaper, isang larawan ng kasal namin ni Tomas, kung saan nakangiti siya ng may tapat na pagmamahal habang hawak ang aking kamay sa harap ng dambana. Hinaplos ko ang kanyang mukha sa screen ng aking telepono at bumulong ng may malalim na emosyon. Malapit na aking mahal, tapos na ang kanilang oras. Bumalik ako sa aking laptop. Ang electronic transfer ng Panama Group ay 100% complete na. Ang pangalan ni Doña Beatriz at Christina ay opisyal na nakatala bilang mga may-ari ng kumpanyang may nakatagong utang sa buwis na nagkakahalaga ng 800 milyong piso at mga kaso ng money laundering mula sa kanilang sariling nakaraan. Sa aking video feed, muling itinaas ni Doña Beatriz ang kanyang baso ng champagne upang ibalik ang kanyang composure pagkatapos ng tawag at sumigaw ng may kayabangan. Sa wakas, ang natitirang dumi ni Tomas ay ganap nang nawala. Ang Vergara Group ay muling magiging hari ng Maynila. Numiti ako ng isang malamig at nakatatakot na ngiti. Itinatapat ko ang aking daliri sa ibabaw ng keyboard at sa isang tumpak at dinalisay na galaw, pinindot ko ang enter. Isang simpleng pag-click ng key tulad ng paghila ng gatilyo ng isang nakatagong baril sa dilim. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga krimen sa pananalapi na nakakabit sa Panama Group ay sabay-sabay na ipinadala sa mga database ng gobyerno. Ang kanilang sayaw ng kasakiman ay opisyal nang naging simula ng kanilang sariling kamatayan. Ang mainit at masikip na silid ng Regional Trial Court ng Maynila ay puno ng bulong ng mga tao. Ang ugong ng mga lumang dekuryenteng ventilador sa kisame ay hindi sapat upang palamigin ang tensyon sa loob.
Sa prosecution side, nakaupo si Doña Beatriz at Cristina. Kapwa nakasuot ng marangyang itim na damit ng pagdadalamhati, ngunit may mabigat na makeup. Mukhang napaka-komportable at tiwala na ako ay kanilang tuluyang may papakulong ngayong araw. Sa labas ng rehas ng korte, ang mga kamera ng iba't ibang istasyon ng telebisyon ay nakatutok sa amin. Handang i-broadcast ang aking pagbagsak sa buong bansa. Tumayo si Officer Bautista, ang pulis na umaresto sa akin sa sementeryo, upang magbigay ng kanyang testimonya. Nakatanggap po kami ng tip tungkol sa isang transaksyon ng droga sa sementeryo, Your Honor. Nang siyasatin namin ang bag ng suspect na si Teresa Vergara, nakuha namin ang isang sachet ng shabu. Siya ay naging bayolente at pilit na itinangi ang ebidensya. Tumingin sa akin si Cristina mula sa kabilang panig. Ang kanyang labi ay gumuhit ng isang mapangasar na ngiti na tila sinasabing tapos na ang aking buhay. Dahan-dahang tumayo si Attorney Ramon San Jose. Inayos niya ang kanyang suit ng may kalmado ngunit matalas na kilos. Lumapit siya sa harap ng nagpapatotoong pulis. Officer Bautista, sinasabi mo na ito ay isang random na tip mula sa isang hindi kilalang impormante? Simula ni Ramon, ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw sa buong courtroom. Ngunit ayon sa GPS log ng inyong patrol car, na nakuha ng aking kliyente sa pamamagitan ng legal na pag-access sa PNP dispatch database, ang inyong sasakyan ay nakaparada sa loob ng Forbes Park Mansion ni Doña Beatriz Vergara 3 oras bago ninyo arestuhin si Teresa sa sementeryo. Ano ang ginagawa ninyo roon? Napatigil ang pulis. Nagsimulang pumatak ang pawis sa kanyang noo. Kami ay nagpapatrolya lamang sa lugar. Nagpapatrolya sa loob ng isang pribadong bakuran? Matingsing tanong ni Ramon. Isang matigas na kalantog ng makapal na folder na kanyang ibinagsak sa ibabaw ng lamesa ang nagpatahimik sa buong silid. Your Honor, ipinapakita rin ng CCTV ng gate ng Forbes Park ang pagpasok ng patrol car na ito at narito ang bank transfer record ng asawa ni Officer Bautista na nakatanggap ng 500,000 piso mula sa isang dummy account na pag-aari ng Vergara Group sa mismong araw ng pag-aresto. Isang malakas na bulong ng gulat ang sabay-sabay na lumabas mula sa mga marites na mamamahayag sa likod. Nagsimulang magbulungan ang mga tao habang si Cristina ay biglang napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. This is a lie! Gawa-gawa lang ang mga dokumentong yan! Sigaw ni Doña Beatriz habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang sariling abogado. Hindi pa ako tapos, Your Honor. Pagpapatulo ni Ramon nang may nakatatakot na ngiti. Nais kong ipakita ang tunay na motibo sa likod ng wad na pag-aresto na ito. Ang pamilya Vergara ay nag-imbento ng kasong ito upang patahimikin ang aking kliyente dahil natuklasan niya ang kanilang malaking utang sa buwis at mga ilegal na transaksyon. At upang takpan ang kanilang pagkabangkarote, pinilit nila si Teresa na isuko ang kanyang mga karapatan bago nila lihim na kinuha ang pagmamay-ari ng Panama Group kagabi. Sa paniniwalang naglalaman ito ng lihim na milyon-milyong dolyar ni Tomas. Ipinakita ni Ramon sa malaking projector screen ng korte ang mga dokumento ng Panama Group. Doon, sa harap ng lahat ng mamamahayag at ng hukom, ay malinaw na nakasulat ang pangalan at electronic signature ni Doña Beatriz at Cristina bilang mga bagong may-ari ng kumpanya na opisyal na narehistro kagabi. Nanlaki ang mga mata ni Doña Beatriz. Napatingin siya kay Cristina na kasalukuyan ng nanginginig sa takot at bumubulong. Ma'am? Bakit naging pampubliko yan? Akala ko ba ay secure ang USB key na nakuha natin? Sa gitna ng lumalalang kaguluhan,
at ingay sa loob ng korte, nanatili akong nakaupo ng napakatahimik. Dahan-dahan kong iniayos ang kwelyo ng aking simpleng puting blusa gamit ang aking mga kamay. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa aking mukha. Ang lahat ay gumagalaw ng tumpak ayon sa aking plano. Habang pinapanood ko si Ramon na patuloy na dinudurog ang depensa ng mga Vergara, napansin kong muli ang kanyang kakaibang kilos. Sa tuwing natatapos siyang magsalita, ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na sumisulyap sa dulo ng galeri ng korte. Tiningnan ko ang direksyon ng kanyang tingin at nakita ang isang lalaking may katamtamang gulang, nakasuot ng madilim na jacket na dahan-dahang tumatango kay Ramon mula sa likod. Ang lalaking iyon? Siya ang may-ari ng pribadong numerong nagpadala ng mensahe tungkol sa brake fluid ng kotse ni Tomas. Tumayo ang taga-usig ng gobyerno. Ang kanyang muka ay puno ng kaseryosohan matapos makita ang mga dokumento ng pananalapi sa screen. Your Honor! Sigaw ng taga-usig ng pamahalaan. Ipinapakita ng mga dokumentong ito na ang Panama Group ay hindi pag-aari ni Teresa, kundi isang kumpanyang ginagamit ng pamilya Vergara para sa pinakamalaking tax evasion at money laundering sa kasaysayan ng bansa. Ang korte na ito ay dapat maglabas ng hold departure order laban kina Doña Beatriz Vergara at Cristina Vergara upang simulan ang agarang investigasyon. Hindi totoo yan! Sinisiraan lang kami ng tondoger na yan! Sigaw ni Doña Beatriz sa tindi ng galit at takot, habang ang mga reporter sa gallery ay mabilis nang magsusulat at kumukuha ng mga larawan ng kanyang hysterical na reaksyon. Ang matalim at sunod-sunod na tunog ng paghampas ng galyon ng hukom sa kahoy na dambana ay pumuno sa maingay na silid, pinipilit na ibalik ang kontrol sa gitna ng unseren na kasalukuyan ng lumalamon sa buong pamilya Vergara. Silence! Silence in the court! Sigaw na hukom. Ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod na sa ingay ng katotohanang kasalukuyan nang sumasabog sa harap ng buong bansa. Ang labas ng courthouse ay naging isang buhay na impyerno para kay Doña Beatriz at Cristina. Ang sunod-sunod na nakasisilaw na flash ng mga kamera ng media, ang hiyaw ng mga mamamahayag na nagtatanong tungkol sa bilyong pisong tax evasion, at ang marahas na patulak ng kanilang mga security guards upang hawanin ang daan ay lumika ng isang malaking gulo. Nakita ko si Doña Beatriz na pilit itinatakip ang kanyang mamahaling Hermes bag sa kanyang muka. Ang kanyang mascara ay nagkalat sa kanyang basang pisingi at ang kanyang kwintas na perlas ay bahagyang naputol habang hinila siya ng mga reporter. Si Cristina naman ay umiiyak at sumisigaw sa tindi ng takot. Ang kanilang ginitang to ng hiya at reputasyon sa Forbes Park ay tuluyang gumuho sa harap ng buong bansa sa loob lamang ng ilang minuto. Habang naglalakad ako papalayo sa kaguluhan patungo sa gilid ng kalsada, isang mabilis na yabag ng mga paa ang humabol sa akin. Ate Teresa! Ate Teresa, pakiusap! Ang boses ni Liza ay puno ng pagmamakaawa. Lumingon ako. Agad na lumuhod si Liza sa maruming semento ng kalsada ng Maynila, umiiyak at mahigpat na hinawakan ang laylayan ng aking blusa. Ate, patawarin mo ako. Pinilit lang nila ako. Nangako silang itutuloy ang pagpapagamot sa nanay ko. Patawarin mo ako, ate. Dahan-dahan ko siyang hinawakan sa braso at pinatayo. Pinapanatili ang kanyang dignidad sa harap ng ilang taong nagmamasid. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga matang puno ng luha. Ang aking boses ay nanatiling patag at malamig. Pinatatawad kita, Liza, dahil nauunawaan ko ang bigat ng utang na loob at ang kaligtasan ng iyong ina, wika ko. Ngunit walang anumang init sa aking mga salita.
Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ng tiwala. Ang tiwala, kapag tuluyang nabasag, ay hindi na kailanman muling mabubuo ng buo. Bumalik ka na sa inyong probinsya at alagaan mo ang iyong ina. Huwag mo nang hahayaan ang sarili mo na muling maging piyesa sa laro ng iba. Tumango si Liza habang humihikbi, bago dahan-dahang tumalikod at naglaho sa karamihan ng mga tao. Ilang sandali pa, sumakay ako sa sasakyan ni Attorney Ramon upang pumunta sa kanyang pribadong opisina sa Makati. Pagkarating namin doon, agad niyang isinara ang pinto at nagbuhos ng 2 baso ng mamahaling scotch. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding tagumpay. "We did it, Teresa!" Tumawa si Ramon habang itinataas ang kanyang baso. "Beatrice is going to prison. Ang board of directors ng Vergara Group ay kasalukuyan ng nagkakagulo. At tinatawagan na nila ako upang pamunuan ang kumpanya bilang tanging natitirang tagapagmana. Ang buong imperyo ay sa atin na." Tiningnan ko ang baso ng alak sa ibabaw ng lamesa. Ngunit hindi ko ito hinawakan. Sa halip, binuksan ko ang aking iPad at inilapag ang isang opisyal na dokumento ng pananalapi sa kanyang harapan. "Mayroon akong huling balita para sa iyo, Attorney Ramon. O mas magandang tawagin kitang Attorney Vergara," wika ko ng may banayad at malamig na ngiti. Napatigil si Ramon, dahan-dahang ibinaba ang kanyang baso. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang electronic signature na ginamit ni Doña Beatriz kagabi, gamit ang aking decoy USB key, ay hindi lamang naglipat ng Panama Group sa kanyang pangalan," ipinaliwanag ko. "Ang bawat salita ko ay tumpak at walang pag-aalinlangan. Ang Panama Group ay walang naglalaman na kahit 1 sentimo ng pondo ni Tomas. Ito ay isang kumpanyang may nakatagong utang sa buwis at mga multa na nagkakahalaga ng $50 milyong na aking hinalungkat mula sa lumang sistema ng mga Vergara. Sa pamamagitan ng pagpirma ni Beatriz, legal na niyang iniugnay ang Panama Group sa buong ari-arian ng Vergara Group." Lumapit ako sa kanya, tinitigan ang kanyang unt-unting ng lalaking mga mata. "Ang Vergara Group ay opisyal ng bangkarot na yon, Ramon. Ang lahat ng kanilang mga barko, gusali at bank accounts ay kasalukuyan ng isinasara ng pamahalaan upang bayaran ang utang na yon. Walang imperyo na natitira para sa iyo." "Teresa, ano ang ginawa mo?" Nanginhinig ang boses ni Ramon habang binabasa ang mga dokumento sa kanyang lamesa. "At isa pa," pagpapatuloy ko, "sa aking pag-trace sa digital na pinagmulan ng mensaheng nagbanta kay Liza tungkol sa brake fluid ng kotse ni Tomas, natuklasan kong ang burner phone na ginamit ay binili ng isang security agency na pag-aari ng isa sa pinakamalaking korporasyon na kliyente mo. Ang parehong kliyente na nagbayad sa mekaniko upang sirain ang kotse ni Tomas." Tinitigang ko siya ng may matinding talas. "Alam mo ang tungkol sa brake fluid, hindi ba? Hinayaan mong mamatay si Tomas dahil alam mong siya lang ang tanging hadlang sa pangarap mong makuha ang Vergara Group." Naging putla na tulad ng papel ang mukha ni Ramon. Napatayo siya. Sinusubukang lumapit sa akin. "Teresa, pakiusap, mag-usap tayo. Maari nating ayusin ito. Hayaan mo akong ihatid ka gamit ang aking Jaguar sa ibaba. Maari nating pag-usapan ang bagong plano." Dahan-dahan kong kinuha ang aking simpleng canvas bag mula sa upuan at isinabit ito sa aking balikat. Bago tinanggihan ang kanyang alok gamit ang isang malamig na ngiti. "No thank you, Attorney Ramon. Mas gusto kong sumakay sa isang simpleng jeepney kasama ang mga karaniwang tao. Mas malinis ang hangin doon kaysa sa loob ng iyong sasakyan." Tumalikod ako at lumabas ng kanyang opisina nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa loob ng silid, naiwan si Ramon na nakatitig sa mga papel na nagpapatunay ng kanyang sariling pagkatalo.
Ang dahan-dahan at marahas na pagkalat ng mga dokumento na nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay patungo sa sahig ay naging huling tunog ng kanyang gumuho na pangarap. Ang mga pader ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong Ay may kulay abong kulay na tila ba sumisip-sip sa lahat ng kagalakan at pag-asa ng sinumang pumasok dito. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng bisita, narinig ko ang dahan-dahang kalantog na mga rehas na bakal na isinasara sa aking likuran. Sa kabilang panig ng makapal na salaming naghahati sa amin, nakaupo si Doña Beatriz at Cristina. Sila ay wala ng suot na mga mamahaling sedang damit, walang mga perlas sa leeg, at walang makeup. Sila ay kapwa nakasuot ng simpleng kulay kahel na tanyag na uniforme ng mga bilanggo. Si Cristina ay nakayuko sa lamesa, umiiyak ng walang humpay, habang si Doña Beatriz ay nakatitig sa akin nang may mga matang puno ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Kinuha ko ang telepono upang kausapin si Beatriz. Kumusta, Doña Beatriz? Tanong ko sa isang banayad at kalmadong boses. You monster! Sinira mo ang buhay namin! Sinira mo ang Vergara Group! Sigaw ni Beatriz sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang hinahampas ng kanyang nanginginig na kamay ang salamin. Lahat ng pinaghirapan namin ng asawa ko ay nawala dahil sa iyo. Hindi ko sinira ang inyong buhay, Beatriz. Inilantad ko lamang ang mga kasalanan kayo mismo ang gumawa. Sagot ko nang walang anumang galit sa aking tinig. Tanging malalim na habag para sa isang babaeng nilamon ng sarili niyang kasakiman. Ang inyong sariling kasakiman ang tunay na sumira sa inyo. Nagsimulang umiyak ng malakas si Beatriz na pagtanto na wala na siyang kapangyarihan upang labanan ako. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang palad at idinikit ito sa makapal na salamin, eksaktong katapat ng kanyang nanginginig na kamay. Ang kilos na ito ay aking huling pagpapalaya sa lahat ng galit at sakit ng nakaraan, isang tahimik na pagpapaalam bago ko tuluyang ibinaba ang telepono at tumalikod ng walang linggo. Pagkalis ko sa kulungan, pumunta ako sa isang pribadong Swiss bank branch sa Bonifacio Global City. Doon, sa labas ng gusali, ay naghihintay si Attorney Ramon. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod. Ang kanyang pangalan ay nadungisan na rin dahil sa pagbagsak ng Vergara Group. At ang kanyang pangarap na makuha ang imperyo ay tuluyang naglaho. Inakay ko siya patungo sa pinakailalim na bahagi ng bangko sa loob ng secure vault area. Ang hangin sa loob ay malamig at may kakaibang amoy ng mga lumang papel at metal. Tumayo ako sa harap ng aking master deposit box. Inilagay ko ang aking kanang hintuturo sa biometric scanner ng pinto. Ang dahan-dahan at mabigat na ugong ng mechanical na pinto ng Swiss Vault habang ito ay bumubukas, ay pumuno sa tahimik na silid. Sa loob ng vault, ipinakita ko kay Ramon ang opisyal na dokumento ng Swiss Trust Fund na nakatala sa aking pangalan. Ito ay naglalaman ng mahigit 10 milyong dolyar na malinis at hindi kailanman maaring galawin ng pamahalaan o ng mga nagkakagulong creditors ng Vergara Group. Nanlaki ang mga mata ni Ramon habang nakatitig sa screen ng aking iPad. Bakit? Paano mo na itago ang perang ito nang hindi nalalaman ni Beatriz? Dahil ito ang tunay na yaman ni Tomas, na iniligtas niya mula sa kanyang sariling pamilya, sagot ko. Inilagay niya ito sa ilalim ng Swiss trust laws na tanging ang aking biometric fingerprints lamang ang makakapag-unlock. Walang sinuman, kahit ikaw na anak sa labas ni Eduardo Vergara, ang makakahawak sa perang ito. Napayuko si Ramon, huminga ng malalim, bago tumingin sa akin ng may tapat na pagsisisi. Patawad, Teresa. Nilamon ako ng sarili kong galit at kasakiman.
Akala ko ay mas matalino ako sa iyo, ngunit ako ay naging isang tangang piyesa lamang sa sarili kong laro. Maaari kong ibigay sa mga otoridad ang ebidensya na alam mo ang tungkol sa pagsabotahe sa brake fluid ng kotse ni Tomas, wika ko, na nagpapatigil sa kanyang paghinga. Ngunit mahal ni Tomas ang kanyang ama at ikaw ay may dugo pa rin ng mga Vergara. Umalis ka na, Ramon. Mabuhay ka ng tahimik at huwag mo nang hahayaan na mag-cross muli ang landas natin. Kinuha ko ang isang maliit na sobre mula sa loob ng Swiss Vault. Isang sulat na isinulat ni Tomas ilang araw bago ang kanyang kamatayan. Teresa, aking mahal, kung binabasa mo ito, alam kong malaya ka na mula sa aking pamilya. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinudulot nila sa iyo dahil sa akin. Mangyaring mabuhay ka ng masaya gamit ang perang ito sa mabuting paraan. Mahal na mahal kita, aking asawa. Naramdaman ko ang pagpatak ng isang mainit na luha sa aking pisngi. Ngunit ito ay hindi luha ng sakit, kundi luha ng kapayapaan at paggaling ng aking sugat. Lumabas ako ng bangko, patungo sa sikat ng araw ng Maynila. Hinawakan ko ang aking sing-sing sa kasal na nakasabit sa aking kwintas. Tumingin sa asul na langit at bumulong sa hangin. Tapos na, Tomas, ang anino ay naglaho na sa liwanag. 1 taon matapos gumuho ang imperyo ng Pamilya Vergara, ang dating madilim at maingay na sulok sa gitna ng tondo ay naging isang liwanag ng bagong simula. Ang Tomas Vergara Foundation ay opisyal na magbukas ng kanyang mga pinto. Isang malinis, moderno at buhay na gusali na nagbibigay ng libreng legal na tulong at mga kurso sa digital technology para sa mga biyuda at mga kababaihang biktima ng kawalang katarungan sa buong Maynila. Mula sa aking opisina sa ikalawang palapag, nakita ko si Aling Susan na abala sa pag-aayos ng mga upuan sa ibaba, habang may suot na ID ng komunidad. Wala na sa kanyang muka ang paghahanap ng mga tsismis. Sa halip, ang kanyang muka ay puno ng matinding sigla habang tinutulungan ang mga bagong biyuda na kaka-enroll pa lamang sa aming computer class. Umupo ako sa aking lamesa at binuksan ang isang sulat na kararating pa lamang mula sa probinsya ng Leyte. Ito ay galing kay Lisa. Ate Teresa, sulat niya, ang mga titik ay maayos at malinis. Nais ko pong magpasalamat sa hindi mo pagpapakulong sa akin at sa tulong pinansyal na ipinadala mo para sa tuluyang paggaling ng aking ina. Ligtas at tahimik na po kaming namumuhay dito sa aming lumang bayan. Ang iyong pagpapatawad ang naging pinakamalaking regalo na nagbigay sa akin ng pagkakataon na muling simulan ang aking buhay ng may malinis na konsensya. Salamat po, ate. Dahan-dahan kong itinabi ang sulat sa aking drawer nang may isang tapat at malayang ngiti sa aking mga labi. Ang papapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling puso upang tuluyan ng makalaya sa anumang bigat ng nakaraan. Isang dahan-dahang pagkatok sa pinto ng aking opisina ang nagpalingon sa akin. Ang maliit na anak na babae ng isa sa aming mga bagong biyuda ay pumasok sa loob. Siya ay may suot na simpleng pulang damit at may dalang isang piraso ng papel. Lumapit siya sa aking lamesa at iniabot ang papel ng may mahiyain, ngunit napakatamis na ngiti. Para sa iyo po, Ate Teresa, sabi ni Mama, ikaw daw po ang nagbigay sa amin ng mga pakpak upang makalipad muli. Tiningnan ko ang papel. Ito ay isang iginuhit na larawan ng isang magandang ibon na lumilipad palabas ng isang kinakalawang na hawla patungo sa isang malaking gintong araw. Naramdaman ko ang isang matinding init at kagalakan sa aking dibdib, habang dahan-dahan ko siyang yakap ng mahigpit. Napagtanto na bawat patak ng luha at hirap na aking pinagdaanan ay nagbunga ng kaligtasan,
para sa mas marami pang tao. Nang sumapit ang hapon, naglakad ako sa gilid ng Manila Baywalk upang panoorin ang paglubog ng araw. Ang langit ay napuno ng mga kulay ng ginto, kahel at lila na sumasalamin sa ibabaw ng tahimik na tubig. Ang dahan-dahan at banayad na tunog ng mga alon ng Manila Bay na humahalik sa pampang sa ilalim ng gintong langit ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Habang naglalakad ako sa gitna ng karamihan ng mga pamilya at magkakasintahan na nagmamasid din sa paglubog ng araw, isang estrangerong lalaki na may suot na simpleng puting t-shirt ang lumapit sa akin. "Excuse me, ma'am. Para sa inyo po," magalang niyang wika habang iniabot sa akin ang isang mainit na baso ng kape bago mabilis na tumalikod at naglaho sa gitna ng maraming tao nang walang anumang bakas. Nagtataka kung tiningnan ang baso ng kape. Nang buksan ko ang takip nito, ang halimuyak ng hazelnut na may kahalong kaunting cinnamon ay agad na humalik sa aking ilong. Iyon ang paboritong timpla ni Tomas na madalas niyang ihanda para sa akin tuwing umaga bago kami magtrabaho. Napangiti ako ng may malalim na emosyon habang tumitingin sa malawak na abot tanaw kung saan ang gintong araw ay dahan-dahang lumulubog sa ilalim ng dagat. Hindi ko na kailangang malaman kung sino ang nagpadala nito. Sapat na sa aking malaman na ang katotohanan ay nagtagumpay. Ang aking asawa ay nakahimlay na ng may kapayapaan. At ako ay malaya na upang harapin ang anumang umaga na darating sa aking buhay. Ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis ng sakit ng walang kibo, kundi sa kanyang tapang na bumangon sa gitna ng unos at muling isulat ang sarili niyang tadhana gamit ang kanyang sariling talino at lakas. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, at sa huling pagkakataon, ang bagong umaga sa Maynila ay sumalubong sa akin nang may buong liwanag at pag-asa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa Manila Bay at hinahalikan ng mga alon ang dalampasigan, alam kong ang bawat anino ng kahapon ay tuluyan ng naglaho upang bigyang daan ang isang mas maliwanag at mapayapang bukas. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling patutunguhan ng mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahaging ipinakita ang manginginig na anino ni Liza sa dingding habang ninanakaw ang decoy USB sa silid ni Teresa, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puso. Napakahirap tanggapin ang pagtataksil ng isang taong tinuring mong pamilya, lalo na kung alam mong ginawa niya ito dahil sa kaligtasan ng kanyang sariling ina. Ang kwentong ito ay kinuha ko mula sa mga totoong hibla ng buhay na marami sa atin ang tahimik na dumaranas. Mga pagkakataong kailangan nating pumili sa pagitan ng tungkulin, pamilya at sariling kaligtasan. Ito ay isang gawaing binuo ko ng may buong puso, isip at malalim na pagninilay sa masalimuot na takbo ng tadhana ng tao. Sa ating buhay, kung minsan ay mararanasan nating maramihan, masira, o tuluyang makarapt ang ating pagkatao dahil sa kasamaan ng iba, na parang isang file sa loob ng isang nasirang computer. Ngunit tandaan ninyo, tulad ng ginawa ni Teresa, palaging may paraan upang i-recover ang ating lakas at i-decrypt ang tunay nating halaga sa ilalim ng mga basura ng pagtataksil. Tayo ang may-ari ng sarili nating sistema at tayo ang may natatanging karapatang magpasya kung aling mga alaala ang karapat-dapat na isave sa ating puso at kung aling mga tao ang dapat nating tuluyang burahin sa ating buhay upang makatagpo ng tunay na kapayapaan. Kung kayo ang nasa katayuan ni Teresa, mapapatawad ninyo rin ba si Liza at hahayaan na lamang bang makaalis si Ramon
ng walang karagdagang demanda? Nais kong marinig ang inyong matatalas na kaisipan tungkol dito. Sa mga sandaling ito, saan ninyo po ba pinakikinggan ang kwentong ito? At anong abalang gawain ang kasalukuyan ninyong ginagawa habang kasama ko? Nais kong maging isang tapat na kaibigan sa bawat sulok ng inyong araw. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba, ibahagi ang inyong sariling kwento ng buhay, at huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pang kababaihan ang makatagpo ng kanilang sariling lakas na bumangon. Nawa ay patuloy kayong maging matatag, malaya, at matapang na isulat ang inyong sariling bukas. Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat. Pamagat ng kwento, Anino ng Katotohanan. Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay kathang-isip lamang, na binuo para sa layuning magbigay-aliw at maghatid ng positibong mensahe sa buhay. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel na Puso TV.